Magandang hapon po sa inyong lahat, aking mga kapatid, kay Kristo, at ang aming mga bisita, mga kaibigan na kasama namin dito, pati doon sa mga sumasama sa amin sa aming Facebook page. Tayo ngayon ay nasa huling linggo na ng Setyembre at magpapasimula na naman tayo ng panibagong buwan sa ilang araw. Ngunit nitong nakarang araw ay isa na namang hindi magandang balita ang dumating sa atin. Di na bago yan, hindi natin pag-uusapan tong floodgate kung tawagin natin. No? Siguro ito ay patungkol naman sa reform circle ng mga mananampalataya kung saan ang isang kilala na pastor at isa ring mangangaral sa katauhan ni Voddie Baucham, isang Black American pastor ay pumanaw na naman. Hindi na naman. Kumbaga, merong karagdagan na namatay sa mga kilala ng mga theologians, sa mga tapat na nangangaral ng salita ng Diyos. At nakakalungkot, si Baucham ay pumanaw sa edad na 56. Bata pa yan, mas matanda pa ako sa kanya. Siya ay, kung alam natin ang background niya, siya ay naging dekano ng Theology of African Christian University sa Lusaka, Zambia. Ito po ay isang bansa sa Africa. At siya rin ang naging founding president ng Founders Seminary in Cape Coral, doon po sa Florida, sa Amerika. Si Baucham ay sumulat din ng mga ilang aklat at ang ilan nga dito ay gaya ng The Ever-Loving Truth, Can Faith Thrive in a Post-Christian Culture, at meron din patungkol sa pamilya, yung Family-Driven Faith, Doing What It Takes to Raise Sons and Daughters Who Walk with God. At meron pa siyang ilang mga aklat na sinulat, at kung natutunghayan niya si Baucham, ay matapat siya sa pangangaral ng salita ng Diyos. At nakakalungkot, pag yan ang nakikita natin, 2 weeks ago, kung di ko nagkakamali, ay si Charlie Kirk nga. But prior to that, I think 2 to 3 months before, it was the great John MacArthur who died. So pag nakikita natin ang mga kilala ng mga mangangaral na to, kung saan tayo ay nakikinabang, ay kalungkutan ang maaring dumalaw sa atin. At yun nga, sa gitna ng kalungkutan yan, ay isa makikita natin sa mga taong ito. Sila ay naging tapat na mga manggagawa ng Diyos. Ngunit gaya nila, hindi may kakaila na ang lahat ay hahantong sa kamatayan. Yan yung tinatawag na great equalizer. Mananampalataya ka man o hindi, namamatay ka. Gayunpaman, malinaw na makikita natin sa kanilang mga naging buhay, gaya na sinabi ko, kung gaano sila kaseryoso, kung gaano sila kasipag, gaano kasigla na sila ay magpahayag ng ebanghelyo hanggang sa huling punto ng kanilang hininga. Sila ay nagpagal at may kagalakang naglingkod sa kaharian anuman ng kalagayan ng kanilang buhay o kalusugan para lamang may pangaral sa mundo ang ebanghelyo. At yan nga ang nakita natin sa ating serye, patungkol kina Apostol Pablo, 10 ng kanyang mga kasama nung sila ay mga nabubuhay pa. Sila ay naging magandang patotoo ng pag-eebanghelyo ni Kristo. At ngayong araw nga ay tutuldukan natin ang maikling serye nitong pagsulong ng ebanghelyo. Kaya samahan niyo po ako muli sa huling pagkakataon ngayong buwan, dito po sa Acts 13, ang babasahin po natin, ang ating pong focus ay ang verses 47 to 49 at 52. Pero magsimula po tayo doon sa talata 46 or verse 46. Acts 13, 46 to 49, then tatalon po tayo sa pinakahuli or verse 52. Ito po sinasabi ng salita ng Diyos. At nagsalita ng buong katapangan sina Pablo at Bernabe na nagsasabi, kinakailangang ipahayag muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itanakwil ito at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kami ngayon ay babaling sa mga hintil.
Sapagkat ganito ang pinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw sa mga hentil upang ikaw ay magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nang marinig ito ng mga hentil, nagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. Verse 52, at ang mga alagad ay napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Ito po ang pinagpalang salita ng ating Diyos. Gaya na nga ng sinabi ko, sa ating pagtatapos ng ating maikling serye, itong pagsulong ng Ebanghelyo, makikita natin kung paano naging walang humpay ang pagmiministeryo nila Apostol Pablo kasama sina Bernabe at yung iba pang mga mananampalataya. Uulitin ko, napili ko itong seryeng ito dahil sa layuning mapanariwa tayong mga mananampalataya ni Kristo, miyembro ng Grace Baptist Church, sa ating tungkulin bilang isang iglesia na kinikilala na matapat na nagpapatupad ng pangangaral o pangangaral ng Ebanghelyo bilang pangunahing mandato dahil yan ang inutos sa atin ng Panginoong Hesus. At sana nga ito ay maging malinaw mamaya sa pagtatapos natin. At dito nga sa binasa natin, dito sa Acts, ay nakikita natin kung paano nagsihayo ang mga apostol at disipulo ng Panginoong Hesus bilang pagtugon ng kanyang pinakaunang utos pagkatapos siyang bumangon doon sa kamatayan. At nakita nga natin, just to refresh, nung unang ginawa ni Pablo, ay pinakilala niya kaagad ang Panginoong Hesus. Yan ang unang niyang naging plano. Kailangan makilala ang pagkatao ng tagaligtas bilang katuparan ng kasulatan at pinagmulan ng kaligtasan na nagpalaya sa mga makasalanan. Natunghayan din natin na sa kabila ng kasigasigan nila at katapatang iyon ng mga apostol ay sinalubong sila ng matinding pagtanggi, pagpapahirap at pag-uusig. Kaya ano nangyari? Ibinaling nila ang kanilang mga atensyon mula sa pangunahing sadya nila, yun ay ang mga Hudyo, at ngayon ay natuon sa mga Hentil. Gayunpaman, hindi maikakaila na marami pa din ang tumanggap at nanabik sa salita ng Diyos. Na natunghayan natin nung huling mensahe natin noong nakaraang linggo. Kaya ito ay humahamon sa mga tagapakinig na maging mapagpasalamat at magalak sa salita ng Diyos tuwing araw ng panambahan at gayon din man, hamon din ito sa mga mangangaral, ngunit kahit sa ordinaryong miyembro na tayo ay maging masigasig at maging bukas na kabahagi ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Jesus. At ngayon nga, sa ating pagwawakas ay makikita natin kung ano dapat ang saloobin ng isang mananampalataya sa kaharian ng Diyos. Kaya itong simpleng mensahe na ibibigay ko sa inyo ngayong umaga. Ang mananampalataya ni Kristo ay naglilingkod sa kaharian dahil sa kagalakang bunga ng kaligtasan. Uulitin ko, ang mananampalataya ni Kristo ay naglilingkod sa kaharian dahil sa kagalakang bunga ng kaligtasan. Malungkot man isipin ay ganyan ang malimit na ito pala, sa page pala, sorry. Bakit? Yeah, okay. Yan ang malinaw na nakita natin kina Apostol Pablo kasama sina Bernabe. At gaya na nga sinabi ko, hindi naman nakasulat doon, marami silang mga mananampalataya na kasama, bagamat maaring sila ay nasa mga supporting roles lamang. Hindi sinasabi na maliit yung role na yon, pero napaka-importante rin. At kung tutuusin, pwede namang manahimik na lang itong sila Apostol Pablo at maging yung mga mananampalataya. Dahil sila nga ay mga ligtas na. Ngunit hindi sila naging kampante, bagkus nagpatuloy pa din sila sa pag-iebanghelyo
At nakita natin, alam natin ang kasaysayan, kung babasahin natin ang buong New Testament, hindi lamang siya, si Apostol Pedro, karamihan sa kanila ay kung tutusin, karumal-dumal pa ang kanilang mga sinapit. Ngunit sa bandang huli ay nakita natin na sila pa rin ay napuno ng kagalakan. Yan yung binasa natin, di ba? Yun sa verse 52. Bakit? Yan nga ay bunga ng kaligtasang natamo nila mula kay Kristo dahil kahit sila ay pusakal na makasalanan. Hindi sila karapat-dapat, pero niligtas pa rin sila ng Diyos. At sa kaligtasang yan ang nagbunga sa kanila na maging matapat na mga lingkod dahil nga sa kaharian ng Diyos, dahil sa kaligtasang yan. Yan ang natunghayan nating maliwanag sa binasa natin. At dito may dalawa na malinaw na dapat nating tandaan bilang mga kaanib ng iglesia o miyembro ng kaharian. Una, may kahandaan kasama ang kababaan sa paglilingkod sa kaharian. May kahandaan kasama ang kababaan sa paglilingkod sa kaharian. At pangalawa, may kagalakan sa paglilingkod dahil sa sinigurong kaligtasan. May kagalakan sa paglilingkod dahil sa sinigurong kaligtasan. Malinaw sa binasa natin sa talata 47 or verse 47 na sinabi ang kautusan ng Diyos ng pagtatalaga kina Pablo na magiging ilaw o liwanag sa mundo, especially sa mga hentil. Alam natin ang mga hentil, sila ay walang kamuwang-muwang, wala silang kalam-alam sa mga commandments ng Diyos dahil sila ay puno ng mga Hellenistic teaching, mga pagan religion, pero sila ay aabutin nga nila Apostol Pablo. Makakarating sa kanila ang mabubuting balita ng kaligtasan. Dito nga sa siniping ito ni Pablo ay mula doon sa Isaiah 49:6 or Isaiah 49:6 na kung saan nang sinasabi na ang Israel na sila dapat ang magiging ilaw o liwanag sa mundo, ngunit alam natin ang nangyari sa kanila. Sila ay tumalikod sa Diyos, kaya ano nangyari ngayon ang nagpapatuloy na nito ay sila Apostol Pablo. Sa madalit salita, bagamat si Pablo ay isang Hudyo, kung tutuusin ay Pariseo pa siya, ngunit inabot ng biyaya ng Diyos. Nandun na ang kahandaan niya sa paglilingkod para mangaral sa mundo ng mga hentil. Diba? Alam natin yung credibility niya is relatively zero. Pero kahit po sakal na makasalanan, ay agad siyang inabot siya ng Diyos at gaya nung nabanggit ko dati, wala nang honeymoon period, ready na siya, nagpangaral na kagad siya ng salita ng Diyos. At iyan nga ay naging bunga agad ng biyaya ng Ebanghelyo. Nasa mukha niya dahil alam niyang siya ay makasalanan at hindi karapat-dapat sa kaligtasan. Ngunit, maaring hindi din natin mapapansin ang patungkol kay Bernabe. Alam natin, pag sinabing New Testament, either sila Peter yan, James, pat napakaunti ng sinabi patungkol kay Bernabe. Kaya hahakbang tayo ng isang hakbang pabalik para sa ating kalinawan. Kung titingnan natin sa pasimula pa lamang nitong kabanata 13 ng Acts, ay binanggit doon na marami na silang nagtuturo sa sinagoga ng Antioch. At sino pinakauna doon? Si Bernabe. Kasama doon yung iba pang mga karakter, si Simeon na Niger o yung isang itim o isang black. Kasama rin si Lucio na mula sa Cyrene. At yung Manaen na kinakapatid ni Herod the Tetrarch. At sino yung pinakahuli? Si Saulo. Si Pablo. Pero Saulo pa lang ang pangalan yon. So anong makikita natin ito? Kung tutuusin, si Bernabe ang mas may karapatan na manguna sa ministeryo dahil bukod na mas nakakatanda siya kay Pablo, na malamang trainee pa lamang nung panahon na yon, ay mas marami ng karanasan si Bernabe. In fact, kilala nga siya
kung titignan nyo, basahin nyo later, just Acts 14, verse 12, kinikilala si Bernabe na Zeus. At si Pablo ay si Hermes. Kilala natin si Zeus sa Greek mythology, he is the highest among the gods. So malinaw, hindi madali para sa isang batikan na mangangaral para po mangalawa. Yan ang ginawa ni Bernabe. Siya ay nag-second fiddle lamang kay Pablo sa isang baguhan. So anong sinasabi sa atin ito mga kapatid? Ang paglilingkod sa kaharian ay pinangungunahan ng kababaan para maengganyo ang mga kapatiran sa pag-iebanghelyo. Ang paglilingkod sa kaharian ay pinangungunahan ng kababaan para maengganyo o mahamon o ma-encourage ang mga kapatiran sa pag-iebanghelyo. Yun ang nakita natin. Nagpakumbaba si Bernabe. Hindi niya iginiit yung kanyang mas nakakatanda siya, mas siso na siya, at itinuring pa niya yung mas bata. Hindi ito gawang, yan ang magandang nakita natin. Siya ay nagparaya sa gitna ng kanyang subok na karanasan at katanyagan para makapagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Sorry, hindi ko pala na-silent to. At hindi ito gawang biro, lalo na ang pagpapasahan ay isang baguhan pa lamang sa katauhan nga ni Pablo. At alam nila yung background ni Pablo, isang Pariseo at napakababa ng kredibilidad niya. Kung ikaw siguro nakilala ka na, alam mo na yung ginagawa mo, marami ka ng followers, here comes a new one, you will delegate someone to that person or to that brethren. How difficult is that for you, brothers and sisters? At malungkot man isipin, ay ganyan ang nakikita nga natin sa mundo. Sa maraming larangan ng lipunan, sa maraming aspeto ng buhay. Gagamitin ko yung paborito ko example. Hindi ko naman ina-idolize si Michael Jordan. Okay? Pero hindi kailan na siya pa rin yung GOAT. Okay? Sa mga basketball aficionados, nababasa nila ito. Nung sikat na siya, nung pumasok siya noong 1984, but they were not winning any games or championships. So nandun yung kasama sa coaching staff nila, si Tex Winter. Matalino siya. Siya yung architect ng tinatawag nilang triangle offense. At kinailangan kausapin nila, kasama si Phil Jackson, yung coach, si Jordan. Jordan, kailangan makisama ka at do sa triangle offense para gumana. Siyempre, hindi madali yon. Lalo na nung kinuha pa nila yung isang matinding kalaban nila, si Dennis Rodman. At nung nangyayari nga, pero later on, walang choice si Jordan. Pinagbigyan niya. And true enough, nanalo sila. So, ganun na nangyari. Kaya nung nanalo sila, anong sabi ni Tex Winter sa kanya? Sabi niya ganun, there is no I in team. Kasi team, T-E-A-M. Pero anong sagot ni Jordan? Well, there's I in win. So, ito ang Jordan can prove it, but alam natin, it will never last. Ngayon, alam natin, pero it will never last forever. At yan ang nangyayari sa mundo. Pag napakagaling mo na, ikaw yung nasa itaas, napakahirap ibigay. Pero nakita natin si Bernabe. At hindi lang sa sports, kahit sa trabaho. Pag alam mong minsan ikaw lang ang may kaya nun, napakahirap ibigay. At maaring nangyayari din ito sa mga iglesia, sa maraming iglesia. Hindi naman natin nilalahat, ngunit hindi kaila na meron sa iglesia na may ugaling hindi makapagparaya sa mga kapatiran na may kahandaang maglingkod. Tila sila ay kapituko sa posisyon na kahit nakikita na lang sila ay nahihirapan o hindi na ganun ka-epektibo sa ministeryo, ay ayaw nilang bitawan yung nakagawian. Wala sa kanila ang espiritu ng passing the baton. Yan ang minsang nagiging sanhi ng sigalot o hindi pagkakaunawaan sa iglesia.
na pag hindi naayos ay lumalala at nauuwi sa paghihiwalay o sa hatian ng iglesia. At sa kalaunan ay nakokompromiso ang pag-iebanghelyo. Kahit mayroong mga kapatid na gusto maglingkod ay hindi binibigyan ng pagkakataon. Paano makakaabante ang ebanghelyo kung ikaw ay magiging madamot o maaaring pabigat na dito? Hindi yan na naging diwa ng mga apostol ni Pablo at lalo na ni Bernabe. Bagkus sila ay naging mapagbigay sa bawat isa kaya't nakapagpatuloy ang pag-iebanghelyo. Bagamat hindi rin kaila, alam natin ang kwento ng dalawa, sila ay nag-away din, di ba? Dahil kay John Mark, naghiwalay sila. Yan ang makikita natin dun sa Acts 15:39. Ngunit sa huli, alam natin ang nangyari. Bagamat nagkahiwalay sila, in-acknowledge pa rin ni Pablo at kinomend ang contribution ni Bernabe. Sa Colossians 4:10, malinaw yan. Ganito ang naglilingkod sa ministeryo, mga kapatid. May pagpapakumbaba at kahandaang magparaya para mabigyan ng pagkakataon ng ibang kapatiran at magamit ang kanilang kaloob o kakayanan na maglingkod sa kaharian. Napakagandang ehemplo ng binigay ng mga tapat ng mga mangangaral na mga ito. Kaya ang hamon ko sa iyo ay tanggapin mo na may kababaan ng iyong pangangailangan ng tulong ng kapatiran sa pagsulong ng ebanghelyo. Tanggapin mo ng may kababaan ang iyong pangangailangan ng tulong ng kapatiran sa pagsulong ng ebanghelyo. Hindi kinakailangan na nasa level ka agad ng mangangaral ang pagtulong, ngunit kahit anong kontribusyon o gawain ng pagsulong ng ebanghelyo ay napakahalaga sa iglesia. Kaya nga tayo binigyan ng kaloob Maliit, malaki, i-exercise mo yan, gamitin mo. At maging handa tayong gamitin ang lahat ng mga ito para sa malayang pagsulong ng ebanghelyo. Kilala siyempre natin si John Calvin. Pero siguro kukunti sa atin na may kilala kay Theodore Beza. Si Theodore Beza ay mula sa bansang Pranses. Magkasama sila ni John Calvin. Siya ay tinatawag na giant sa kasaysayan ng Reformation. Si Beza actually ang pumalit kay Calvin nung siya ay mamatay noong 1564. At siya ang naging moderator ng Company of Pastors sa Geneva at itinuring na real soul ng Academy of Geneva na itinatag ni Calvin noong 1559. Maraming naitulong si Beza sa Reformation, especially sa pagbibigay ng more intellectual and rationalist character dun sa theology ni John Calvin. At ang isa dito ay ang doktrina ng predestination. Maraming humahamon sa doktrina yan, kung saan pinalakas ni Beza ang emphasis sa double predestination. Meaning yung kung saan naantong yung ligtas at makasalanan. Si Beza rin ang nagbigay ng daan sa rigid formulation ng doctrine ng Synod of Dort na mas kilala natin ng 5 points of Calvinism or TULIP. Si Beza at si Calvin had the utmost respect to one another. Nung mamatay si Calvin, hindi siya nilampasan ni Beza, bagkus itinuloy niya yung lahat ng ginawa ni Calvin. At alam natin ang ginawa ni Calvin. Nung siya ay namatay, hindi niya siyempre pinalagyan ng pangalan yung kanyang puntod para hindi siya ang sundan ng mga tao, kundi magpatuloy ang reformasyon. Ganan ang paglilingkod, mga kapatid. Hindi ninanais na maging sikat o bida sa ministeryo, ngunit kinakikitaan ng kababaan at pagpapahalaga sa kontribusyon ng bawat isa sa pag-iebanghelyo, gaya ni Bernabe at ni Pablo. Napakaganda, mga kapatid, sa mga batikang mga mangangaral na to. At sa pagsulong nga niyan, sa gitna ng pag-uusig at kahirapan, ay bakit kaya sa halip naman lumo sila o ma-discourage,
ay napuno pa sila ng kagalakan. Ano kaya ang nagtutulak sa kanila para magpatuloy sa ministeryo? At dito nga pupunta tayo sa ikalawang punto, may kagalakan sa paglilingkod dahil sa sinigurong mga maliligtas. Dito magandang makita natin kung paano isiningit ni Lucas, si Lucas being the author of Acts, ang doktrina ng election. The doctrine of election. Yan ang malinaw na nakita natin doon sa verse 48b. Anong sinabi doon? At sumampalataya ang lahat ng mga itinilaga sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, nandun na. Sigurado na, meron talagang maliligtas. Ito ang malinaw na sinabi doon sa Efeso 1, talata 5, Ephesians 1:5, regarding the Lord's predestining those whom He elected. Napakalinaw na may ginarantiyahan ng bunga ang Diyos sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni na Pablo kahit sa gitna ng matinding pagtanggi, paglaban at pag-uusig na marami na kanilang naranasan. At ito ang kanilang pinanggagalingan ng kagalakan at motibasyon. Sila ay magpapatuloy humayo at sa sinabi nga doon sa verse 50, sila ay nagalak. At ano, bukod pa doon, sinabing kasama nila ang banal na Espiritu. Bakit pa sila matatakot? Kasama na nila ang Diyos. Isinugo na ito ng Panginoong Hesukristo. Kung tutuusan, wala na silang kailangan. Pero nagpapatuloy pa rin sila. Hindi sila naging kampante o naging mahina. Hindi sila nagpaawat. Ngunit humayo dahil batid nila, mamatay man sila, may magiging siguradong bunga o resulta ang kanilang pagpupunyagi. Kaya napakalinaw nito mga kapatid. Ang katiyakang bunga ng kaligtasan ay nagpapasigla sa mananampalataya para ipahayag ang mabuting balita. Ang katiyakang bunga ng kaligtasan ay nagpapasigla sa mananampalataya para ipahayag ang mabuting balita. Alam na ni Pablo na hindi masasayang ang kanilang ginagawa dahil sila mismo ay mga patunay ng bunga ng pag-iebanghelyo dahil nakita na mismo nila ang katotohanan nito kahit nung sila ay hindi pa mananampalataya, di ba? Kanina narinig natin, bakit kaya to sila Stephen at mga ngaral na to, napaka-sigasig nila, pinapatay na nga sila, di ba? Siya pa yung isa sa mga chief persecutors of the Christians during that time. Malinaw yan dun sa Acts 7. Kaya nang maranasan niya na siya mismo na dating Hudyo, pusakal na makasalanan at Pariseyo, ay naligtas, walang duda na mangyayari din yon sa mga hentil na kanilang inaabot. Patunay na ang Ebanghelyo ay makapangyarihang totoo. Iyan ang naging malinaw na motibasyon sa kanila na maglingkod na may kagalakan. Hindi yung para maging sikat sila. Sa isang trabaho, marami sa atin dito ay mga empleyado. Siyempre, pag tayo nag-a-apply sa isang company, pinipili natin ang gusto nating applyan. And during the interview process, ay pag nakalampas ka sa una at malapit ka na doon kung malapit ka na ma-hire, ang isang dinidiscuss dito ay ang mga benefits, ang mga incentives, ang mga bonuses. Pero never diniscuss ang mga challenges o yung mga paghihirap na iyong pagdadaanan. Diba? Siyempre, ano ang aakit sa'yo? Uy, maganda yung sweldo, maganda yung magiging bonus, maganda yung mga fringe benefits, lahat. Pero siyempre, kung sasabihin, pero makukulong ka pag ginawa mong lahat to. Yan, dito ang makikita ang malaking kaibahan ng pag-iebanghelyo. Sa simula pa lamang ay alam na ni Pablo na kailangan niyang maghirap at magdusa sa pangangaral ng salita. Di ba? Nung kinaugnay siya, nung siya ay kinaugnay ng Panginoong Jesus, nung sinabi kay Ananias, anong sinabi? Kailangan niya magdusa para ipangaral ang Ebanghelyo. Ngunit hindi yon naging balakid sa kanya.
dahil merong ibinigay na kasiguruhan ng Diyos sa kanya na sila ay kanilang itatawid at magkakaroon ng bunga. Di ba nung sila ay na-stranded sa Malta, kinausap siya ng anghel, walang mamamatay. Ganon ka-reliable, ganon ka-determined si Pablo dahil totoo ang salita ng Diyos sa kanya. Maaring sa isang ordinaryong iniligtas ni Kristo ay hindi madaling tanggapin ang responsibilidad na ito na maging kabahagi ng pag-iibanghelyo dahil sigurado ay may haharaping siyang pagsubok. Diba? Anong sabi ng Panginoong Jesus sa John 16:33? In this world you will have tribulations. And ano rin sinabi ni James sa James 1:2-3? Diba? Ay talagang dadaan sa pagsubok. Marami. Malimit ay tatanggihan ng alok na trabaho ng pag-iibanghelyo dahil ayaw nila ng paghihirap, lalo na kung may nakaambang pagkakulong o pagkamatay man. Kaya mamangha tayo mga kapatid sa biyaya ng Diyos na ginawad nila kila Pablo para sila ay makatugon ng may pagsunod at kasama pang kagalakan. Sasabihin sa'yo, kukulong ka, maaring mamatay ka, hindi mo tatanggapin yun. Kahit Kristiyano ka siguro, I don't think you will easily accept that. Pero yan ang magandang halimbawa ng ginawa ng mga apostol na ito. At kaya sinabi ko kanina, karamihan sa kanila ay very horrendous or despicable in the way they died. Alam natin si Luke sewed into two. Peter crucified upside down. John the Baptist beheaded. Pero bakit sila nagpapatuloy sa pag-iibanghelyo? Ganito natin dapat tingnan ang paglilingkod. Hindi ang material, ang makamundong pagpapala ang inaabangan, kundi ang walang hanggang pagpapala sa kaharian ni Kristo. Mahirap mga kapatid, ngunit totoo ang biyaya ng Diyos. Kaya ang hamon ko sa iyo ay ito. Balikan mo ang natamo mong kaligtasan at magbunsod sa iyo ng kagalakan para maglingkod sa kaharian. Balikan mo ang natamo mong kaligtasan at magbunsod sa iyo ng kagalakan para maglingkod sa kaharian. Yan ang napakagandang ipinamalas nila Apostol Pablo sa pagpapatuloy nila sa pag-iibanghelyo. Walang hihigit pa sa paglilingkod na may kagalakan at hindi dahil ikaw ay mistulang makikinabang na pangmundo lamang. May kagalakan dahil sa kaligtasan na binigay ng Diyos. Bukod sa kanyang natanggap na kaligtasan na hindi siya karapat-dapat, ang ipinangakong kasiguruhan ng mga bunga sa makakarinig ng pag-iibanghelyo ang mas nakadagdag sa paghayo nila dahil hindi masasayang kailanman ang kalakasan o ang oras na ginugugol mo. Maliit man ang iyong kontribusyon, merong kasiguruhan yan, meron niyang patutunghan. Ito ang nakita natin. Napakaganda mga kapatid, no? Maaring hindi na natin danasin ang mga dinanas ng mga itong dakilang mga mananampalatayang ito. Hindi tayo makulong. Hindi tayo, siyempre, mamatay sa ganitong mga pamaraan. Pero napakaganda. Kaya tayo nakikinabang, kaya umabot sa atin ang ebanghelyo dahil sa ginawa nila. Kaya maganda maging kabahagi tayo ng pag-iebanghelyo. Nawa ganito rin sa aming mga bisita, Ganito mong itrato ang pribileyo na madinig ang ebanghelyo. Palagi kang nakakadalo dito sa aming kalagitnaan sa kalooban ng Diyos at maaring ikaw ay nasa listahan ng mga bunga ng ipinangako ng Diyos. Ngunit meron kang tungkulin na tanggapin ng buong puso ang alok na kaligtasan at ikaw ay makilala ng mundo na tagasunod at mananampalataya ni Kristo. Nawa ay hindi ka mapabilang katulad ng mga Hudyo na nilampasan na ng pagkakataon na kumilala sa Kanya.
Malinaw mga kapatid, napakasimple ng mensahe na ating nakita dito sa mga gawang ito. Masarap basahin ang aklat ng Acts. Full of action, there are many topsy-turvy situations, pero mas predominant ang suffering. Pero sa kalaunan nun is victory. Balikan ko si Voddie Baucham. Gaya ng sinabi nga, siya ay matapat na mangangaral ng salita ng Diyos at hanggang sa kanyang huling hininga ay hindi siya nagpasubali sa pangangaral. In fact, noong 2021, kung di ko nagkakamali, ay nagkaroon na siya ng medical procedure sa kanyang puso. Yung pagkamatay niya ngayon, there are no details yet. No, sabi lang, may medical condition. But 4 years ago, he had this issue with his heart, maybe surgery. Pero hindi siya nanlumo. Nagpatuloy siya. At dito nga, meron siya sa YouTube na may pamagat na the gospel more than just one-time decision. Ito magandang sinabi niya. Tinagalog ko, maikli lang. Ang ebanghelyo ay hindi lamang isang bagay na minsan nating naranasan. Ito ang hangin na ating hinihinga, ang katotohanan ng ating kinabubuhay, at ang mensaheng dapat nating ipahayag hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. Ang ganda ng sinabi ni Baucham. Until his last breath. Sabi nga niya, ito ang hangin na ating hinihinga. Ito ang katotohanan ng ating ikinabubuhay. At ito ang mensaheng dapat nating ipahayag hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. Napakaganda. Maaring tayo ay nahihiya. Sasabihan tayo ng mga kaibigan natin, napakapanatiko mo naman. Ngunit nakakaawa sila kung wala silang Kristo. Ganyan ang tunay na lingkod ni Kristo. Ang ebanghelyo ang kanyang buhay. Hindi nangangahulugan na tatalikuran mo na ang mga makalupang gawain at mga responsibilidad dahil ang mga hiyan ay mga mahalaga pa rin at kinakailangan, ngunit loobin ng Diyos na ang paggalaw ng ebanghelyo ang maging pangunahing diwa at saloobin na makita sa mundo sa bawat mananampalataya ni Kristo. Gaya ni na Apostol Pablo, ni Bernabe, ni Calvin, ni Beza, ni Baucham at marami pang iba. Ang paglilingkod na may kagalakan ay hanggang sa huling hininga. Nawa ay tunay na magpagamit ka bilang daluyan ng pag-asa at kabutihan ng Diyos kay Kristo. Napakaganda mga kapatid. At yan nga ang tema ng ating aawiting himno bilang pagtugon sa mensahe ng ating Panginoong Diyos, ang sinaling Channels Only na kinatha ni Mary Maxwell nung taong 1900. Magandang sinabi niya rito, no? Tayo ay maging daluyan ng pagpapala sa mga nauuhaw at ang kaligtasan ay ipangaral. Ang pag-ibig ng Diyos ay itanghal. Dahil tayo nga, we plead, kami nga ay mga daluyan ng iyong kabutihan o sa iyong kapangyarihan, gamitin mong lubusan. Nawa iyan ang manalaytay sa ating diwa at sa ating mga puso, mga kapatid. Maging daluyan ng ebanghelyo ni Kristo. Tayo po ay magsitayo at magpasalamat sa ating Diyos at purihin siya sa pag-awit ng himnong itong Channels Only. Tayo po ay magwakas sa panalangin. O aming dakilang Diyos at banal na Amang nasa langit, purihin ang inyong dakilang pangalan dahil sa kabutihan at kapangyarihan ng inyong salita. Maraming salamat po aming Ama sa muling pagtutunghay sa amin, sa pagbibigay sa amin na napakagandang mensahe mula kina Apostol Pablo ng kanilang paghayo sa pag-iebanghelyo.
Salamat sa pagtatapos ng seryong ito kung saan ipinakita niyo sa amin, Panginoon, ng kahalagahan ng pagtatanghal ng pangalan ng Panginoong Hesukristo dito sa mundong aming ginagalawan. Salamat sa katotohanan na siya ang pinagmulan ng lahat ng kapatawaran at ng kaligtasan at gayon din man ng kababaan at ng kagalakan para humayo sa paglilingkod sa kaharian. Salamat sa mga ehemplo na ginamit ng mga apostol na ito na naging masigasig sa kanilang pangangaral ng inyong salita. Ito ay tunay nagpapaalala sa amin bilang kaalib ng iglesia ito na sa mabuti mong kalooban ay patuloy mong pinagpapala, Panginoon, na maging tapat sa mandato ng pangangaral ng Ebanghelyo, nawa ipatuloy na kaugnayin ng bawat isang miyembro, Panginoon, na maging kaanib sa paglilingkod, na maging masigasig, na hindi maging tamad, na hindi matakot, Panginoon. Nakita namin na magandang halimbawa ng ginawa ng mga apostol na ito na dumaan sa matinding mga pagsubok, pag-uusig hanggang sa punto ng kamatayan. Maaring yan ay hindi na namin dadanasin pa o Panginoon. Ngunit nawa ay mahamon kami na hindi maging kampante at umasa lamang sa ilang mga kapatiran para sa pagsulong ng kaharian. Nawa ay tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon na ma-develop yung kagalakan na yan sa aming kaisipan, sa aming mga puso at sa aming buong katauhan, na maging kabahagi sa pag-iebanghelyo. Salamat, Panginoon, tunay napakaganda ng mabuting balita. Maghirap man kami, Panginoon, hamakin man kami ng mundo, ngunit nakita namin ang kasiguruhan nito, ang bunga ng pamumunga ng pag-iebanghelyo, at nawa, Panginoon, ito ay maging kasigasigan sa amin at maging kagalakan, dahil tunay nga walang higit sa naglilingkod na may kagalakan, dahil ito ay nagmumula sa mayamang biyaya nyo mula sa Panginoong Hesukristo. Nawa din ay maging hamon ito sa mga kaluluwa pang nakakasama namin na hindi pa nagpapasakop sa Panginoong Yesus. Sila ay mapalad na nakakarinig ng Ebanghelyo, at maaring sila man ay nasa listahan, ngunit kung sila ay tatalikod o tatanggi sa paanyaya ng kaligtasan, ay malalampasan nila gaya ng mga nalampasang Hudyo na nakarating ang Ebanghelyo, ngunit iniwasan ito. Nawa sila rin ay tawagin sa pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, at sila man ay magkaroon ng kaligtasan at maging kabahagi ng kahariang walang hanggan. Maraming salamat po, aming Diyos. Nawa po ay napuri ka namin sa buong maghapon. Salamat sa lahat ng mga mensahe at sa lahat ng mga katuruan na amin narinig. At ang nawa, Panginoon, ng mga kapatiran ay napuspos, maging kalakasan sa buong linggo na aming harapin. At ang lahat nawa ay nauwi sa kapurihan ng inyong dakilang pangalan. Purihin ka, aming Diyos, at maraming salamat po. Ngayon sa Kanya na makakagagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya na nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi, magpakailanman, sa ngalan ni Hesukristo. Amen.